Takot ang nararamdaman ng ating kapatid na si Maika dahil sa loob ng 4 na taon ay natunghayan niya ang kakaibang pag-uugali ng kanyang kinakasamang si Jojo. Simula kasi na magdesisyon itong si Maika at si Jojo na magsama na sa isang bubong matapos ang 1 taon, ay unti-unting nadiskubre ni Maika ang pabago-bagong pag-uugali ng kanyang live-in partner. May mga pagkakataon kasing nagiging sweet itong si Jojo at sa isang iglap, bigla na lang daw mababad trip ang kanyang live-in partner sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang tingin tuloy ni Maika ay merong kondisyon sa kanyang mental health itong kanyang live-in partner na si Jojo, at ang duda niya ay baka meron daw yung bipolar disorder. Kaya naman eto, kausapin na nga po natin si Maika. Maika, magandang tanghali sa'yo, ha? Maika? Maika? Hello po. Oh, Maika. Okay, si Maika po ay taga Caloocan, mga kapatid. Ano? Magandang tanghali sa'yo, Maika. Magandang tanghali po. Kumusta ka? First time mo bang ikikwento itong problema mo sa live-in partner mo for 4 years na si Jojo? Opo, first time po. Pero meron ka mga kaibigan na napagsabihan nito, kapamilya kaya, ganyan? Wala pa? Opo, may isa po friend na yung best friend ko po na ikwento ko na rin po sa kanya. Kasi Bukod nga, po dito sa inyo po. kasi Maika, no, siya rin ba yung nagsabi na baka may bipolar disorder itong si Jojo? Kasi syempre, kung ganyan lang, kayo lang ang nakaka-experience yan, kayo lang nag-uusap, pwedeng baka tinotopak lang yung mga ganyan. Nung una ko pong kinuwento dun sa best friend ko, bali hindi po siya naniniwala nung una. Pero nung nasaktihan niya rin po and nakita niya na yung paiba-ibang mood po ni Jojo yun po, na sabi niya na rin po na baka nga po may ganong problem or Baka. Yes. Oo. So, hindi pa kayo nakakapagpa-check up talaga. Tama? opo, wala po. Okay. O sige, doon sa kwentuhan mo lang kami ng isang mabilis. Ano, gaano katagal na nanligaw sa'yo itong si Jojo bago kayo nag-decide na mag-live-in na? Bali po mga 1 year po. So, 1 year ng ligawan, at doon sa ligawan ninyo, wala ka namang napapansin na paiba-iba sa mga ugali niya. wala pa po that time po. Maayos na maayos. Kumbaga, plakadong-plakado. Okay. Opo, na yung normal po. At tapos, doon sa 1 taon ng pagsasama ninyo, ayan na, lumabas na. Kwentuhan mo nga rin kami, ano-ano ba yung mga biglaang pagbabago? Kung halimbawa, sabi mo ay very sweet siya ngayong 12:17 na oras natin, aktual na oras natin. Gaano kabilis yung pag-shift ng kanyang ugali? Kunyari kayo po, pagka nanonood po kami, okay naman po kami, nagkakwentuhan pa kami. Tapos di matatahimik kasi may scene na nanonood kami. Tapos bigla-bigla po pagkakausapin mo na siya, galit na po siya, yung irritable na po. Irritable, naapektuhan doon sa nakita niya, sa napanood. Parang di naman po siguro kasi drama-drama naman po yung pinapanood pero hindi naman po gano'n na. Tapos yun po, bigla na lang po siya magagalit, mag-walk out. Pag di niya nagustuhan yung sinabi ko sa kanya na, which is normal lang naman, based lang din sa pinapanood namin. Ganun po. Tapos merong time na, kahit po kuya po kasi ang nakakatakot po kasi this time, kahit nasa labas po kami, kasama with friends, family, relatives, bigla-bigla po siyang nagagalit and may times na po na napapahiya na po kung bigla-bigla po siyang sumisigaw. Paano yung galit na pinapakita niya around your friends and your family? Ito ba yung nagdadabog na? O, ay nako, Maika, bahala ka dyan. Alis na ako, uwi na ako. Ganon? Kahit nandun yung mga kamag-anakan mo, mga kaibigan mo? Pag may actions ako na, parang feel ko din, normal naman. Basta bigla po siyang magagalit and worse po kasi grabe po siya sumigaw. Grabe niya po ako sigawan. Oo. Like, hindi naman po siya nananakit ng physically. Bali, yun lang po talaga na, at dumadating na sa point na napapahiya na po ako pagka nasa labas po.
Ganun po. Ayan, pero nagtagal nga kayo ng 4 years. Ano ba yung mga adjustments na rin na ginawa mo para tumagal din sa relationship na yan? Kasi, syempre, hindi ka naman mag-i-stay, ng ganyang katagal kung hindi mo naman mahal din itong si Jojo. Ano na ba yung mga adjustments mo sa sarili mo? Ikaw ba dati, ikaw ba yung tao na tipong opinionated? Ganyan, lagi ka may mga nasasabi sa mga bagay-bagay. Baka dun din naiirita itong si Jojo. Lagi ka may sinasabi. Medyo jolly ako, Kuya Poy, at nakikihalubilo po talaga ako sa mga kausap namin, kaharap namin. Pero yun nga, pagka napapansin ko na medyo bigla-bigla na siyang nagagalit, like hindi ko naman alam kung saan nanggagaling yung pinanggagalaitin niya, ginagalit niya. Yun po, dumidistansya na lang po. Let's talk, less mistake para hindi po siya nagagalit. Okay. Sabi mo medyo jolly ka. Pwede kasi, jolly lang para sa atin. May pagka-extrovert tayo. Gusto natin yung attention nasa iyo. Baka yun naman ang pinakaayaw naman ni Jojo na may ibang mga tao na alam mo yun, nag-i-enjoy na pinapanood ka. Ano ba minsan yung mga pinagagawa mo? Kumbaga, may video kay sa bahay ninyo, ikaw ba yung nagpapatawa? Ikaw ba yung kanta ng kanta doon? May pagkaganon ka ba, Maika? Opo, may pagkaganon po. Talagang nakikihalubilo po talaga ako sa lahat. Sociable. Pero nakilala niya naman po akong ganun, and okay naman yun nung setup namin nung dati, nung una, nung di pa po kami nagsasama. O pagkatapos, eto na nga, iyan ba yung mga dahilan kung bakit siya bigla-bigla nagagalit o hindi rin naman yun? Minsan, parang di na rin, Kuya Poy, talagang nagagalit na lang sa pagka, nakaupo, okay naman siya. Tapos pagka i-approach mo na, iba na po yung mood niya, parang galit na naiirita. At tinatanong mo naman syempre, ba't ka nagalit? Ba't ka nairita? Puro ang sagot, wala. Puro ganun po. Nasa uuwi na lang kami na di kami nag-uusap. Pero pagka nagising na, Kuya Poy, okay na po. Tanungin po siya kung anong nangyari nung last night. Ang sagot, wala. Puro wala po. Meron ba siya mga medications na iniinom? Itong si Jojo? Wala naman po. Pero may one time po yung may napanood po kami na madalas po kasi kami nagmo-movie and may napanood kami yung ganyang case na Tapos nai-open ko sa kanya na. Sabi ko, ikaw alam mo minsan parang ganyan ka. Yun po, nagalit po siya and simula nun, hindi ko na po yun inulit na i-open pa yung ganong case sa kanya. Okay, Alam mo, merong nakikinig sa kabilang linya na isang profesional na makakatulong sa akin at sa atin. Ha? Okay? Okay lang ba sa'yo? Kausapin natin. Sa puntong ito ay makakausap nga natin, mga kapatid, ang isang eksperto pagdating sa mga problema na kinakaharap ngayon ni Maika kasama ang kanyang live-in partner na si Jojo. Ipapakilala ko na po sa inyo, mga kapatid, si Dr. Babes Manalo Arsena. Dr. Babes? Hi! Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Narinig niyo po ba yung pag-uusap namin itong caller ko na si Maika na bigla-bigla na lang daw nag-i-snap itong si Jojo? Out of nowhere. Oo nga narinig ko yung sinabi niya na bigla-bigla lang nag-iiba ang kanyang mood. Actually, mahirap kasi mag-diagnose kung hindi talaga na-examine ang isang pasyente. Opo. So, hindi kasi natin alam kung may iba pa siyang pinagdadaanan o meron bang umiinom ba ito ng alak o siya ba may ibang bisyo, no? Kasi vices actually nakakaiba din ng mood, no? Like umiinom ka ng alak, o nagda-drugs ka, or may mga medical problems. Pwede rin kasi magkakaroon ng iba't ibang mood. Yan. Na magandang itanong natin kay Maika. Maika, narinig mo ang mga sinabing yan ni Doktora. Nagiinom ba ng alak? Nagda-drugs ba itong si Jojo? Now is the moment of truth. Expert na itong kausap natin. Ang bisyo po na inom ito, occasionally lang naman po, Kuya Paul. Hindi naman po yung bisyo talaga na araw-araw siya. Pero kapag ganyan na nagkakaroon siya ng mga episode ng biglang magbabago na lang yung pag-uugali niya o yung pakikitungo niya sa'yo sa harap ng ibang mga tao, hindi ba siya nakainom ng alak kapag mga ganon?
Mas madalas po na normal po. Normal Pagka lang? nakainom same din. Opo. O paano daw pagka ganun naman, doktora? Hindi naman daw nagda-drugs, hindi naman daw nag-aalak din. Okay. Pwede rin kasi na meron silang problem talaga sa kanilang relasyon, no? Mhm. May tinatawag tayo na may mga taong may personality disorder na ibig sabihin po noon ay nag-iiba ang kanilang personality, lalo na kapag sila ay, halimbawa, no, kung siya ay may antisocial, Mhm. parang kung may mga bagay na nag-aaway talaga sila, no? Or Mhm. may tinatawag tayong borderline personality disorder, na ito naman kapag feeling niya hindi siya love, no? Magkakaroon ng problema sa pag-aaway. Ayan. Now, with regards to yung kay Jojo, Mhm. I believe, no, may mga pinagdadaanan din sila. Ang tanong ko, ilang taon na po sila na magkasama? 4 years na raw po, doktora. So, 4 years, no? Mhm. At sila ay live-in partner. Live-in partner, bago pumasok doon sa 4 years na yon, nung naliligaw pa lang daw itong si Jojo, normal naman. Meron ng problem. Wala po, normal naman siya. Hindi nagpapakita ng ganyan. Pero nung first year, ay unti-unti na nga, ayan, madalas na yung tinatawag natin, kala niya tinotopak lang, pero ngayon daw ay lumalala na. Dahil nasisigawan na siya kahit sa harap ng pamilya niya, sa harap ng mga kaibigan niya. Mhm. So, malamang, either meron talaga siyang problema sa mood and temperament at problema sa anger, no? Opo. May mga tao kasi na mababa ang kanilang anger. Na konting low frustration tolerance, ibig sabihin po nun, mababa ang kanilang pagtanggap, no? Ng mga pagsubok, at may mga tao din na moody, no? Ang temperament. Ang importante lang kasi siguro dito, unang-una, pag-intindi, pangalawa, kung kaya ba talaga nila, no, yung ganitong relasyon. At pangatlo siguro, they have to trash out their issues, no? Mag-undergo sila ng therapy para malaman kung ano ba talagang problema nila, kasi it takes two to tango, no? Yes. Oo, Possibility doktora. din also sa hirap ng buhay, financial capacities, pwede rin magka-problema. With regards to bipolar disorder kasi, ito ay ups and downs ng mood, no? So, kung lungkot, sobrang lungkot. Pag masaya, sobrang saya Sobrang naman. saya naman. Nagmamanik. Kapag irritable, sobrang irritable naman. So, parang extremes, no? Ang pinag-uusapan natin dito. Oo, Ang hirap kasi mag-diagnose, no? Na hindi nakikita yung pasyente. Yan. Pero base dun sa kanilang pagsasama, there is a problem with their relationship, no? Opo. Either hindi nagko-connect ang kanilang personalities o may problema talaga ang lalaki, no? Si Jojo. Pero para sa akin, importante din na ma-examine siya. Yun. O Maika, narinig mo yan, ano? Pero with regards naman, doktora, ito last question na lang natin at hingi na rin tayo ng advice kay doktora. Kaya Maika, makinig ka na maigi ha, para sa iyo to. Ano po ba ang dapat na adjustments at hanggang saan? Kumbaga kasi, syempre, yung partner mo, ang first aid. Okay? Kapag ka meron kang, merong mga ganyan yung partner mo, ikaw magsisilbing first aid muna bago pumunta kay doktora hanggang makarating tayo doon eh. Ano po ba rin ang dapat na ugaliin? Ano ang dapat bantayan ng mga katulad ni Maika na merong partner na merong mood swings na katulad nitong kay Jojo na talagang para nag-CR ka lang na nakangiti siya, paglabas mo mainit na ulo. Ano po ba ang dapat? Ang advice ko dyan, no, kasi parang sabi nga ni Micah, lumalala. Amika, lumalala. Opo. So, better, ang makakatulong talaga sa kanila ay isang psychiatrist, eksperto, para makita nila kung ito ba ay talagang dahil sa relasyon, dahil sa isang sakit, no, na under the category of mood disorder, or pangatlo, may mga ibang factors pa ba, no, influensya ng ibang bisyo. So, para sa akin, importante din na first and foremost, alagaan din ang sarili din, no? If you think, kaya mo pa, why not? Di ba, sabi nga nila, love conquers all. Pero halimbawa, no, feeling mo,
hindi ka na masaya or pakiramdam mo hindi mo kaya, siguro mag-usap kayong dalawa kung anong pwedeng gawin ninyong dalawa. But it is important to seek consult. Yun. Oo. Maraming salamat po, Dr. Babes Arsena. Oh, thank you so much. Opo, nako, alam namin busy po kayo, kaya naman malaking tulong po ang lahat ng mga sinabi ninyo, no? At mga ipinayo nyo dito sa aming kapatid na si Maika. At sa iba My pa. pleasure. Opo, sa marami pa mga nakikinig sa atin. Thank you, Doktora. Thank you so much. Iyon. At syempre, Doktora. Doktora? Yes. Opo. Saan po ba ang clinic ninyo o clinics na pinupuntahan, Doktora? Paki-promote nga po at na malaman din namin. Ako po ay pag Mondays nasa Medical City Clark. Sa Thursdays, St. Luke's Medical Center Global at Sabado, St. Luke's Medical Quezon City. Yun. Ang dami, Doktora, ha? Tsaka ang lalayo. Naka-first one minsan. Magkakalayo. Ayan, maraming salamat once again, Doktor. Thank you so much. At saka, importante, no? Take good care of yourself. Yun. Ayan, Doktora Bernadette Manalo Arsena. Doktora Babes, thank you so very much. Now, Maika, narinig mo ang mga sinabing yan ni Doktora? Opo. Ayan, gusto niya lang rin syempre na masiguro na ikaw ay sa relationship ninyo, 'di ba? Baka merong mga frustrations na rin itong si si Jojo. Natatanong mo ba siya sa mga frustrations niya sa trabaho? May trabaho ba si Jojo? Meron po. Oo, sa relationship ninyo, ano ba yung mga sinasabi niya, mga inirereklamo niya? Meron ba? Hindi po kasi, Jojo hindi po siya ma-open up sa mga ganong bagay. Okay. Pero baka this time po, matanong ko na po siya. Matanong ng sabi nga ni Doktora, kailangan uunawain mo unti-unti o pwede rin biglaan, depende sa mood niya eh. Kung kailan siya ready na magsalita, marami pa mga adjustments, pero ang pinakamaganda niyan ay ma-assess nga itong si Jojo kung saan nanggagaling yung biglaang paggalit niyang yan. So for now ay hindi pa natin masasabi para talaga na may bipolar disorder si Jojo unless siya ay mag-undergo na nga ng therapy o ng assessment man lang sa isang eksperto. Sa ngayon ay yung mga mood swings muna. Yan muna yung katanggap-tanggap. Kasi alam mo para dun sa iba, very offensive ang masabihan na meron kang bipolar disorder. Ayaw nila yan, lalo sila naiirita. Alam mo ba yan, Maika? Yes. Oo, kaya don't use that term in front of him as much as possible. Okay? At hindi naman din kailangan kasi hindi pa naman tayo nakapagpa-check up. Okay? Pero merong paraan, merong gamot. Ikaw ba? Ito na lang ang tanong ko sa'yo, kaya mo pang masamahan itong si Jojo dyan sa journey na yan? Because it's going to be a journey. Yes po. Willing po para sa ikakaayos po na magiging family po na. Magiging family. Buntis ka na ba, Maika? Hindi pa naman po. Hindi pa naman. Okay, kala ko naman may ine-expect na kayong baby ni Jojo. Pero sige, ano ba ang gusto mo namang sabihin kay Jojo sakaling nakikinig siya sa mga pinagdaraanan mo rin as a partner? Dahil mahirap nga rin na magkaroon ng partner na katulad ni Jojo. Sige, sabihin mo sa kanya yung mga hindi mo basta masabi sa kanyang harapan. Kausapin mo siya. Go ahead. Love. Pasensya ka na kung minsan nagsasabihin ko yung ingit ng ulo mo. This time, mas lalawakan ko pa at mas iibigin ko yung mga nararamdaman mo at kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Asahan mo na through up and down, hindi kita iiwan, hindi ako susuko sa kung ano na may magtataas. Mas lalawakan ko pa, tuunawain sitwasyon. Yun lang. Ingat ka palagi. Mahal naman.
Maraming salamat sa iyo, no, Maika, at sana nga ay mag-heal na yung kinakaharap ninyong problema ng iyong partner para naman mas lalo pang maging malusog ang inyong pagsasama. Basahin lamang natin ang ilan sa mga komento naman ng ating mga kapatid online. Sabi ni Tammy Q, importante pa rin ang may magandang support group mula sa pamilya at sa mga kaibigan para sa ganyang kalagayan. Sabi niya, I've been there in that situation. Nagkaroon din ako ng bipolar disorder pero na-overcome ko yan. Okay. Ayan, si Trina Loresca, sabi niya, minsan may mga inner emotions tayo siya, si Jojo, na baka hindi niya na i-release. Hanapin mo kung saan ang comfort zone niya. Dapat mataas ang patience mo pagka ganyan ang partner mo, ha? Let's pray din po palagi. Si Maraida Lipio, sabi niya, para sa'yo, Maika, tama ang pinapayo ng eksperto. Seek medical attention. Pag-usapan nyo rin ang partner mo pagka nasa kondisyong makipag-usap sa iyo at kailangan talaga ng matinding pasensya sa mga mood swings niya. Dapat malakas ang kontrol mo at unawain ang pinanggagalingan ng partner mo. Okay. At sa marami pang iba, no, na nagkokomento, maraming salamat po sa inyo.